Good morning. Nandito ako ngayon sa likod, sa backyard. Mamimitas ako ng kamatis kasi yung ibang malalaking kamatis sobra ng hinog. Yung iba nga, ayan nabubulok na sa kahinugan kasi nagkabisita kami kaya wala akong time mamitas. Ito, kinain namin ng bisita ko. Tapos, ayan 3 beses na ako namitas niyan. Ginawang salad. So, marami na talagang kamatis. Tapos, itong pipino, pahinog na rin. Pag nag-stripe na ganyan, ibig sabihin yan, nahihinog na. No? Itong mga talong, hinog na rin. Ay, hinog na. Ready na pala. Yung iba, i-harvest ko, yung iba palalakihin pa natin. No? So, yung iba kinakain na nga ng mga insekto. Ewan ko kung ano insect yan. Ayan, tingnan nyo, sobra ng laki. Kailangan na talagang kunin. Tapos, lipat tayo sa mga kamatis. So, ito na yung loan. Ayan, hydrangea. Tahimik muna yung roses, hindi pa nakaka-recover. Tapos sa susunod, ayan na, may iba ng roses na lumalabas. Nandito pa rin tayo sa mga kamatis. Ayan yung kale, ito yung pinutol kong rosemary at saka oregano. Yung oregano tumutubo na ulit. Ayan. So, minsan may nakukuha akong strawberries paminsan-minsan, pero madalang na. Pero namumunga pa rin. Nandito tayo sa likod sa mga kamatis. Tingnan nyo naman. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan na nating pitasin. Kasi sobra na talaga ang pagkahinog. 3 days siguro namin kakainin yan. Yung iba, baka ibigay ko sa kapitbahay. Pero enjoy muna namin. Marami pa naman yan. Marami pang mahihinog. Ayan yun ang laki. So, nag-iiba na talaga yung kulay. Tapos yung mga pipino, talagang I think na-reach na nila yung maturity. Pahinog na yan. 3 puno ko nun Tapos itong pipino, ayan pitasin naman natin. Pamitas na tayo ng pipino. Ayan yung mga bunga. Ayan. Tsaka ito pa. Kailangan pitasin yung bunga para lumaki yung mga sumusunod na bunga. Ayan. Tapos may isa pa dito. Kasi ibang bunga hindi nabubuo Tapos, papakita ko muna, lapit muna tayo dito. Mayroon din akong pipino dito. Ayan Pero, kailangan pa siguro nito 3-4 na araw pa bago lumaki. Tapos, mayroon na siyang kasunod. Yung ibang bunga hindi nabubuo kasi nakakonsentrate dun sa malaki. Tapos yung mga roses nagbabalikan na. Ito Crocosmia lucifer. Pulang-pula. Yung may malaki ako ditong sunflower. Kinain ng insekto. Yan na lang ang natira. Isa na lang. Tapos ito yung Rosarium Utterson. Bumalik ulit. Ang attraction ngayon dito sa garden, itong Limelight Hydrangea. Ito, nagbabalikan na naman yung mga roses. Ayan.
nag-umpisa na naman. Ika-second time na yan. Tapos ito yung grabe, isang bulaklak lang ito, pero ang laki-laki. Ayun din, ganun din yung nasa taas. Nagigiba siya, nilagyan ko siya ng tungkod kasi masyado na siyang heavy. Ayan o, pati itong tungkod nababakli na rin. Kasi pag malakas ang hangin, tsaka malakas ang ulan, ganyan talaga itsura niyan. No, puti siya. Pag palamig na, magba-brown siya. Pink muna. Magpipinkis ng konti, tapos magba-brown. So, ito na yung garden. Ikot pa rin tayo. Ayan o. Ganito na siya kaganda dito sa likod. Punong-puno ng bulaklak. Inoccupy naman ng phlox. Tingnan nyo naman yung aking grapes. Iisa lang ang bunga. Yan lang. Yan yung blue grapes. So, hindi ko na yan babalutin. Ito yung Japanese anemone. Ito yung white rose. Yan o. So, lipat tayo muna dito sa mga apples. Ang apples, pag konti lang ang bunga, ang lalaki ng bunga, ayan o. Tingnan nyo kung gaano kalalaki. Time na rin para i-harvest yan kasi kakainin na insekto pag di ko kinuha. Ayan o. Ang lalaki talaga ng bunga niya this year. Ayan. Asan ka pa? Ito. Yung isang kinain ko na kasi hinog na talaga. Ayan o. Yun pa o. Ang dami niyang binunga ngayon. Ay, hindi siya maraming binunga. Ang lalaki ng bunga ngayon. Ang lalaki talaga. So, ito yung Rudbeckia at saka hydrangea. Ayan o. Tsaka puro phlox. Ang daming phlox ngayon. Maski na anong bunot ko, anong tanggal ko. Ayan. Hindi ko talaga siya makontrol. Hinayaan ko na lang. No, sa sobrang dami. Tapos itong yellow. Ito yung mabangong rose. Solera din yata pangalan niya. At saka yung coneflower. Itong kulay yellow. Sa likod, yan yung green grapes. Hindi ko na siya babalutin. Kasi last year may mga bunga siya. Hindi ko naman siya nilagyan ng nets. Hindi rin kinain ng ibon. Ayaw yata ng ibon ng green. Gusto lang nila blue. I don't know. So, ito na yung mga phlox. Tingnan nyo naman. Sobra. Grabe. Ang kapal talaga. Maski sa harap, ang dami. Ayan o. So, ganyan na itsura niya. Buti na lang, pag lumabas ang phlox, tapos na ang roses. Pero, bumabalik pa rin. No? Ayan siya o. Dami-dami. Hanggang sa dulo. Tapos yung ibang patatas, na-harvest ko na. Yung kalahati nitong side na to. Pero meron pa rin, ayan o, marami pa rin akong tatanggalin. Ay, i-harvest pala. No? So, yung ibang roses, nagbalikan na. Yung iba mag-umpisa pa lang. Ayan. Ito, tumutubo pa lang ulit. Mabalik pa rin. Ayan yung mga Black Susan yata yan eh. Black Eye Susan. So, ito na yung rose garden. Nandito tayo. Halo-halo ng bulaklak ngayon, hindi lang roses. Phlox, roses, coneflowers. Karamihan na nakatanim dito, perennial. Bihira na ako magtanim ng mga annuals na bulaklak. At saka, ito nag-out of time na ang mga lavender. No, kailangan gugupitin ko lahat yan para mamulaklak ulit. Ito, puting roses. No, at saka anemone. So, ito na ang itsura ng garden pag ganitong panahon. No? Midsummer na ngayon eh. Patapos mga halos. Pero beginning pa lang ng August, kaya marami pa rin mamumulaklak. Ito yung David Austin, nag-umpisa na naman. Ayan, so, ayan siya. Ganyan siya karami. O, hindi ba nakakatuwa? Ang saya, diba? Ang saya-saya. Tapos itong Asian pear, sana pinawasan ko ng bunga. Ang lalaki mamunga nito eh. Kung pa isa-isa lang, ang laki-laki mamunga niyan.
So, ang dami kasing binunga, kaya, ayan, ang liliit. Yung raspberries, tapos na. Tapos, ito na tayo. Yan na yung bago, yan na yung mamumunga next year. No? Ayusin ko pa yan. Okay, mag-end muna ako kasi namimitas ako ng